Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. So meron pong mga nangangaral at nagsasabing after ng kamatayan ng isang tao, ang kanyang kaluluwa ay meron pang mapupuntahang ibang lugar maliban sa langit at impyerno. At meron pong nag-chat sa akin at ang tanong po niya is kung nasa Bible ba ang purgatorio. At meron din po mga iilang nag-comment sa aking video at ito po yung mga iilang comment po nila. Sabi po dito ni A, Ma'am, may pag-asa po kapag namatay ay napunta sa purgatorio ay nangangailangan ng dasal para makarating siya sa kaharian ng Diyos. So, ang pinopoint out niya po dito na yung mga taong hindi nakakapasok sa kaharian ng Diyos ay kailangan lang ipagdasal yung mga taong namatay para makapasok sa kaharian ng Diyos. At meron pang isang nagsabi, sabi niya dito, may pag-asa pa po kung ipagdadasal sila dahil yan ang ginawa ni Santa Sister Faustina, lalo na kung sila ay nasa purgatorio. Meron pa pong isang nag-comment dito, si Bird Love, sabi niya, the purgatory thing is true. If you die before you repent, your soul cannot enter the kingdom, and we pray for those souls redemption and repent on their behalf. Kung meron man po tayong pinagkukuhanang impormasyon, wala na po tayong iba pang pwedeng pagkukuhanan ng iba pang impormasyon patungkol sa buhay ng tao, patungkol sa Diyos at sa patutunguhan ng tao sa hinaharap, kundi ang Biblia lamang. Because this is inspired by God. Ito po ay kinasihan ng Diyos. And kung meron po mga nagsasabi sa inyo or nagtuturo, nangangaral na wala sa Biblia, then sumpain sila ng Panginoon. Punta na po tayo doon sa nagtanong kung ang purgatorio ba ay nasa Biblia. Kung babasahin niyo po from Old Testament to New Testament, never mo pong mababasa na merong mention ang Biblia na purgatorio or purgatory. Even the Lord Jesus Christ and the apostles never preach about purgatory. Wala silang itinuturo na ang isang tao pag namatay, kapag hindi siya tinanggap sa langit, dadasalan mo, ipapanalangin mo for their behalf para makapasok sila sa kaharian ng Diyos. You must know, dapat mong malaman, kaibigan, na ang kaligtasan ay individual at nangyayari yan sa desisyong gagawin natin hanggat nabubuhay pa tayo sa mundong ito. And there are only two eternal places ang pwedeng patutunguhan ng tao sa hinaharap. Either langit or impyerno. Dahil yan lang po ang nakarecord na eternal place na pwedeng patutunguhan ng bawat isa sa atin sa hinaharap in the judgment day. Dalawa lang, mapalangit o impyerno. Purgatory is not biblical. Wala ka pong mababasa na merong purgatorio sa Biblia. And wala ka pong mababasa na itinuturo ng Panginoong Jesucristo na pwede mo pang ipanalangin ang isang taong namatay na para siya ay magkaroon ng kaligtasan or makapasok siya sa kaharian ng Panginoon. We must remember, mga kapatid, mga kaibigan, sinasabi sa Galatians Chapter 1, verse 8 to 9, na kung merong magtuturo sa inyo ng ibang magandang balita na iba sa itinuturo ni Kristo at ng mga apostol, sumpain sila ng Diyos. At meron ding nakasulat sa Biblia na ang sino mang magdagdag ng salita ng Diyos ay dadagdagan din ng parusa ng Panginoon. Again, ang kaligtasan ay individual. At ang kaligtasan nangyayari yan kapag nagdesisyon tayong tanggapin si Kristo habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Pag ang isang tao ay patay na, ipapanalangin mo yung kaluluwa niya para maligtas for her or his behalf. That is not biblical. Kaya nga, you need to work out for your own salvation. Hanggat buhay ka pa,
Kung gusto mo magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, John 1:12. Tanggapin mo si Kristo, sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay magkakaroon ng rights na tawaging anak ng Diyos. John 3:16, kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi ka mapapahamak kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ephesians 2:8-10, ang kaligtasan ay bunga ng ating pananampalataya dahil iyon ay grasya ng Diyos. Libreng kaloob ng Diyos at hindi po natin ito makakamtan, ma-earn sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. After mong maligtas, kailangan mong gumawa ng mabuti. Kaya nga, huwag mong aantayin kung kailan malapit ka ng mamatay, tsaka ka maglilingkod sa Panginoon, tsaka ka manunumbalik at tatanggapin si Kristo sa iyong buhay. Today is the day of salvation. Today mismo, pag narinig natin ang salita ng Diyos, ang puso natin wag nang patitigasin katulad noong tayo naghihimagsik pa sa Panginoon. Maaring ang bukas ay maging huli na. Kaya nga, today is the day of salvation. Kaya mapalad yung mga taong buhay pa na nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad sa salita ng Diyos. Mapalad yung mga taong buhay pa na sumasampalataya at naglilingkod sa Diyos at sumusunod sa mga utos ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng Diyos. And dapat maging faithful tayo sa ating paglilingkod hanggang sa mga huling hininga natin upang maligtas tayo. Ang kaligtasan ay nangyayari yan sa panahon na malakas ka, buhay ka, sa panahon na malusog ka at nagdesisyon kang tanggapin si Kristo, sumampalataya ka sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. God bless po sa ating lahat.